Diyos ayon sa ating mga ginawa sa mundo ito. Marahil ang sagot mo sa iyong kaisipan ay hindi pa. Kaya ito po ang dahilan bakit lagi naming ipinapangaral ang salita ng Diyos saan mang lugar, saan mang panig ng Pilipinas, maging sa ibang bansa, sapagkat ang ilan sa amin ay nakapangaral na sa ibang bansa. Kanina yung kumanta, yung nag-rap, siya po ay naging missionary sa Indonesia. Kami po ay nakapunta sa Santa Lucia, Ilocos Sur, sa Tugigaraw, at nangaral ng salita ng Panginoon. Nakapangaral na rin kami sa Bicol. Mga kaibigan, at bilang mga taga rito sa Cavite, hindi po namin nais na kami nangangaral sa ibang lugar. Subalit ang mga Caviteño, mga taga-Cavite, ay hindi rin namin mapangaralan. Kaya ito po ang ito po ang nagtutulak sa amin. Ito po ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob, sapagkat marami sa mundong ito, ang daan na tinatahak ay taliwas, lihis, ligaw sa kalooban ng ating Diyos. Alam mo yan sa iyong sarili. Ikaw ay lihis sa kalooban ng Diyos. Katulad namin noon. Subalit salamat sa biyaya ng Diyos. Kaya't nais namin ipangaral sa inyo ang salita ng Panginoon upang matagpuan din ng bawat isa ang tamang daan. Mga kaibigan, nais ko pong magbasa ng talata John chapter 14 verse 6. Sabi po ay ganito, mga kaibigan. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man ang makararating sa Ama maliban sa pamamagitan ko." Sabi ng Panginoong Hesus. Bakit sinabi ng Panginoong Hesus ang mga salitang ito? Subalit bago yan, nais ko pong manalangin saglit ng simpleng panalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, O Diyos, sa pagkabasa ng iyong salita. Panginoon, ikaw ay mahayag. Ang atmosphere, Lord God, ay iyong kontrolin. Panginoon, ang aking panalangin, O Diyos, malaya kang kumilos. Ang iyong banal na espiritu ay aking inanyayahan. Panginoon, ito'y kumilos sa buhay ng bawat isa. At sinasansala ko't winawasak anumang gawa ng kaaway, Panginoon. Bukas na puso at isipan ang ipagkaloob mo sa aking mga minamahal na kaibigan at kababayan sa lugar na ito. Ito po ang aking dalangin in Jesus' name. Amen. So, katulad ng sinabi ko kanina, bakit sinabi ng Panginoong Hesus? Sabi ng Panginoong Hesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man ang makararating sa Ama maliban sa pamamagitan ko," sabi ng Panginoong Hesus. Sapagkat, kaibigan, ang katotohanan, tayong lahat na naririto sa mundo ay babawian ng buhay. Hebrew chapter 9 verse 37 nakalagay po doon. Sapagkat itinakda sa tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos ay ang paghuhukom. So pag tayo po'y binawian ng buhay, ang ating kaluluwa ay hihiwalay sa ating katawan at ang ating kaluluwa naman ang haharap sa Diyos. Ito naman ang hahatulan ng Diyos base sa ginawa ng tao sa mundong ito. Kaya nga sinabi ko kanina, mga kaibigan, tayo po'y naglalakbay sa mundong ito. At sa paglalakbay, kailangan tama ang iyong daan na tinatahak. Dahil kapag ang daanan na iyong tinahak ay mali at lihis, maliligaw ka. At ang masama pa noon, mga kaibigan, pag tayo ay naligaw, pwede pa tayong mapahamak. Pwede pa tayong mapahamak, mga kaibigan. Kaya, anong daan ang dapat nating tahakin sa mundong ito, mga kaibigan? Sabi ng Matthew chapter 7 verse 13 and 14. Sabi po ay ganito, kung kayo po ay may mga Biblia, pwede nyo po itong isulat sa isang maliit na papel at inyong basahin na lamang. Sabi po ay Mateo, kabanata o chapter 7 verse 13 and 14. Sabi po ay ganito, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan.
sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Ano yung verse 14? Sabi po ay ganito, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakasusumpong noon. Kaibigan, dalawang daanan, dalawang pintuan ang tinutukoy ng Biblia na dinadaanan ng tao. Ang isa ay malawak na pintuan, ang isa ay malawak na daanan, subalit ang isa naman ay makipot na daanan. Siyempre, kapag tayo sa EPSA na lang, saan ka dadaan? Diba? Sa gate 6, may gate 6 pa ba ngayon? Parang wala na. Gate 1, gate 2, gate 3. Nung ako nagtatrabaho, dahil ako sa taga Sapote, mas gugustuhin kong bumaba ng gate 3 kasi napakalaki ng daanan. Yung gate 1 naman, ang laki ng daanan, pero ang liit ng gate para sa mga tao, lalo na sa gate 4. Mga kaibigan, lalo na sa gate 4, siksikan talaga. Di ba? Kaya mga kaibigan, buti nga nagkaroon ng gate 5. Dahil yung gate 5 para talaga sa mga nagtatrabaho sa HTI, Wukong at SCAD, o Wukong lang at saka HTI, o particular sa HTI. Mga kaibigan, bilang mga tao sa mundong ito, kung saan mas maalwan, kung saan mas maayos, kung saan mas maganda ang ating pakiramdam, doon tayo dadaan. Alam nyo mga kaibigan, ang espiritual na aplikasyon nito sa buhay natin, ang tao ay malimit sumunod sa uso. Ang tao ay madaling maanyaya ng kaibigan at ng barkada. Ang tao ay mas gusto niya na bigyan ng kaluguran ang kapwa niya tao kaysa paluguran ang Diyos. Kaya nga mga kaibigan, nung ako po ay isang teenager pa lamang, alam nyo mga kaibigan, ilang beses akong niyayaya ng aking mga kasama na uminom, subalit hindi ko po yung pinagbibigyan. Pero dahil sa problema, dahil sa pagsubok, dahil sa mga suliranin na aking naranasan, pinaunlakan ko sila. Dahil sa anyaya ng barkada mga kaibigan, ako rin ay napariwara. Ako ay natutong uminom, manigarilyo, tumikim ng marijuana, at ang matindi pa doon mga kaibigan, niyaya ako ng aking barkada na may pupuntahan lang kami, pero hindi ko alam na kami pala ay magnanakaw ng case na soft drink sa isang warehouse sa Bacoor, doon sa Sapote. At ako pa yung pinakuha nila doon sa loob ng warehouse, habang sila naman nagkakarga doon sa sasakyan. At nung naibenta na namin mga kaibigan, alam nyo ang nangyari, ang binigay sa akin na pera ay 150 pesos. Ulang pa pang piyansa para kapag kami ay nahuli. Tandaan nyo mga kaibigan, bilang mga tao sa mundong ito, ang maluwag na pintuan na tinutukoy ng Biblia ay ang masayang dulot ng kasalanan na inaalok ng sanlibutan. Ano ang kasalanan na ito? Iba't ibang uri ng bisyo. Habang tayo ay tumitikim ng bisyo, habang tayo ay gumagawa ng bisyo, di ba't masarap? Di ba't nagkakaroon ka ng relaxation? Ano pa yung mga bagay na yun mga kaibigan? Ito ay yung mga panahon na ikaw ay gumagawa ng kasalanan na akala mo ay okay lang. Alam nyo mga kaibigan, may mga babanggitin ako na mga pangungusap na parang ikaw ay, kung ginagawa mo man ito, parang ikaw ay sinusumbatan. Huwag mong ipagkamali na gano'n ang aking layunin. Ang aking layunin ay ibahagi ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, sabi ng Bible, John chapter 8 verse 32, malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo.